Sa kanyang podcast, tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang mga hakbang kaugnay sa pagresolba sa problema sa trapiko, ang pagsulong ng digitalization at ang pagbuo ng patakaran kaugnay sa online gambling. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Araw-araw ay nagbubuno si Lisa ng ilang oras sa biyahe sa pagpasok pa lamang sa trabaho sa Quezon Avenue at pag-uwi sa Novaliches, Quezon City. Matagal po minsan umaabot ng 3 oras, pero kung minsan 2 oras, ganun lang po. Ang kalbaryo ni Lisa pwede nang maremedyohan dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nagsabing hindi dapat umabot ng 1 oras ang biyahe ng mga commuter. Sa Episode 3, Part 3 ng BBM Podcast, inilatag ng Pangulo ang ilang solusyon sa mabigat na trapiko tulad ng itinatayong Metro Manila Subway at pag-rehabilitate at paggamit ng Dalian Train sa MRT free matapos ang 10 taong pagkakatenga. These are solutions that so that life will be a little easier, so that life will be more convenient, going to work. Dapat ang commute should not be hindi dapat lumampas sa 1 oras. At upang mas mapagaan pa ang buhay ng mga Pilipino, patuloy ding isinusulong ng Pangulo ang digitalization, partikular ang paggamit ng eGov Super App kung saan pwedeng gawin online ang mga transaksyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, hindi nauubra ngayong 2025 ang mano-manong pag-fill up ng forms at pagpapabalik-balik sa mga opisina ng gobyerno. Nahahantong paminsan sa paglapit ng mga fixer. Nais ng Pangulo na maturuan sa eGov app ang milyong-milyong Pilipinong gumagamit ng Facebook, kasama na rin ang mga nakatatanda at mga magsasaka. We did a little study. There are 89 million Filipino Facebook users. So sabi ko, dapat yung app natin, yung eGov app natin, kung kaya mo mag-Facebook, kaya mo mag-eGov app. Nilinaw naman ng Pangulo na binubuo pa ang polisiya sa online gambling at ipatatawag na ang pagtitipon kasama ang lahat ng stakeholders, kabilang din ang mga pari, obispo at mga magulang ng mga batang nalulong sa online na sugal. Pero mas hangad ng Chief Executive na maibsan ang mga nasisirang buhay dahil sa online gambling. What we're trying to solve is that na hindi malubog sa utang ang mga wala namang kaya, pero napapasubo dahil sa sugal. Mga bata na natututo magsugal. Let's focus on that. Paano natin patitigilin yan? These are the things that we're going to examine, and we will come up with a plan to make sure that we address the problem. Para naman sa mga nagkukumpara sa online gambling at sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, nilinaw ng Pangulo na ipinagbawal niya ang POGO dahil nabahira nito ng human trafficking, scam at iba pang krimen. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.